Ang lahat po ba ay masaya? Amen. Walang malungkot na Kristiyano, amen? Kapag malungkot kayo, kayo na may problema nun. No? Ngayon, tayo po ay tumayo at sabihin po natin ng malakas ang I am blessed. Every day, I am blessed. Amen. God bless. Hallelujah. So, sige po, tayo po ay sumandali mo po at ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat nasabi po sa salita ng Diyos, ang may pandinig ay makinig. Amen? Yun po ang dapat natin gawin. At napakalaga po ang ating magagawa, ang ating pong oras na ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil sa oras na tayo po ay muling kakain ng salita ng Diyos. No? Ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen? Ngayon, sa umagang ito, ang ating pag-usapan ay tungkol doon sa mahalagang bahagi ng ating spiritual na buhay. Ito po yung pagsunod at ang pananampalataya. Ang pagsunod at ang pananampalataya ay may ugnayan po yan. Ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin upang sundin ang mga utos ng Diyos. Ang pagsunod, yan po ay nagpapatunay ng ating pananampalataya sa ating Diyos ay tunay. Yan po ang ugnayan ng dalawang yan. Ngayon, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol po sa isang formula. Ito po yung formula ng pagpapala. Ang formula po ng pagpapala ay ang pagsunod at pananampalataya. Yan po ang formula ng pagpapala. Ang ating po teksto ay makikita po natin sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Bago po natin buksan ang ating Bible, bago natin basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa ating Diyos na buhay. Sige po, sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah! O dakilang Diyos, amang banal na makapain sa lahat, kami po ay lubos, nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo po ang kabutihan at gandang loob sa aming buhay. Salamat po sa lugar sa pagkatunay po, Pinoon, na kami po, Pinoon, inyong binigyan ng muling pagkakataon na kami ay makadako sa lugar na ito upang kayo ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan at higit sa lahat, Lord God, ang makinig ang mensahe na nais pong iparating sa aming pong kalagitnaan. Lord, bilang ito ang lingkod, ay pong gagamitin sa mga oras to, ako po ay humingi sa inyo ng pagsama. Samahan niyo po ako, Lord God, mula ngayon sa matapos upang sa gayon, Lord God, tunay nga na may bahagi ko po ang katotohanan ng inyong banal na salita. Maraming po salamat, Lord God, at inangkin na po namin ganap ang katagumpayan sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng magsabi ng Amen. Yan, buksan po natin. Sige po. Ang ating teksto sa Genesis chapter 12, verse 1-4. Ang Genesis chapter 12, so dito po natin makita ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham at ang mga pangako ng Diyos. Diyan po natin makikita yan. Ngayon, ang sabi po sa Genesis chapter 12, verse 1 and 4. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, bihong ako'y hihimukin na tulad ng pinagpala, sila ay pagpapalain. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, sino po ang naniniwala sa inyo? Lahat po tayo ay tinawag din ng Diyos upang pagpalain. Naniniwala po ba kayo? Yan, naniniwala po. Ngayon, nais ng Diyos na tayo po ipagpalain. Amen? Bakit? Sapagkat ang nais ng Diyos,
tayo po ay magamit niya rin upang maging pagpapala sa marami. Ano po? Nais ng Diyos na tayo po ipagpalain. Sapagkat ito ang layunin ng Diyos nandahil nga sa kanyang pagkalika sa atin. At ito rin po ang dahilan kung bakit niya pinili, tinawag upang tayo ipagpalain, upang maging pagpapala rin sa marami. Kapag tayo po ay naging pagpapala sa marami, tayo po ay lalong pagpapalain ng Diyos. Amen? Sino po naniniwala doon? Na kapag tayo po ay nagpapala, nagbibigay ng pagpala sa marami, tayo po ay lalong pagpapalain ng Diyos. Amen? Yun, bago tayo maging pagpapala sa marami, kailangan tayo muna ang pinagpapala ng Diyos. Amen? Ngayon, paano tayo maging pagpapala sa marami kung tayo mismo ay hindi pinagpapala ng Diyos? Kaya kailangan tayo muna ang pinagpapala ng Diyos bago po tayo maging pagpapala sa maraming tao. Ngayon, sino po ang nais pagpalain ng Diyos ng maraming pagpapala upang maging pagpapala po tayo sa marami? Taas po kamay. Yan, lahat po tayo. Siyempre, nais po namin na talagang tayo po ay pagpalain ng Diyos ng maraming pagpapala upang tayo po ay maging pagpapala sa marami. Kaya kung nais po natin pagpalain tayo ng maraming pagpapala, anong dapat natin gawin? Kailangan nating sundin yung formula ng pagpapala. Ano po yung formula ng pagpapala? Ang pagsunod at ang pananampalataya. Kapag pinagsama po natin ang pagsunod at ang pananampalataya sa ating buhay espiritual, tayo po ay pagpapalain ng Diyos ng maraming pagpapala upang tayo po ay maging pagpapala sa marami. Amen. Ngayon, unahin po muna natin at talakayin ang pagsunod, yung pagsunod na ginawa ni Abraham doon sa mga utos ng Diyos. Bago ang lahat, ito po, kilalanin muna natin kung sino si Abraham. Marahil, marami sa atin dito, hindi masyadong kilala si Abraham, lalo na yung mga tamad magbasa ng Bible. Na po? Ngayon, dito natin malaman kung sino si Abraham. Si Abraham po ay mula sa lahi ni Sem. Si Abraham ay anak ni Tare. Ang talagang pangalan ni Abraham ay Abram. Yun, Abram. Yun. Ang asawa ni Abraham ay si Sarai. No, dating Sarai, ngayon ay Sarah. Si Abraham, ang ama ni Ismael, kay Hagar, na dating alipin ni Sarah. Yun, si Abraham po ang ama ni Isaac kay Sarah. Si Isaac ay anak sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Para malaman po natin. Ngayon, may iba pa siyang anak kay Keturah. Si Abraham po ay namatay sa edad na 175. Dapat, abuti pa kaya natin yun? Sabi ko, mahirap na abutin yun. Ngayon, ito po ang mga titulong itinawag kay Abraham. Si Abraham po ay tinawag na dakilang prinsipe. Siya po ay tinawag na lingkod ng Diyos. Tinawag siyang kaibigan ng Diyos, tinawag siyang propeta, at ama ng lahat ng mga nananalig sa Kanya. Kaya kung tayo po ay totoong nananalig sa ating Diyos, tayo po lahat ay kabilang sa pagpapala na pinangako kay Abraham. Alam mo ba? Kabilang po tayo doon. So, ngayon, si Abraham po ay tinawag ng Diyos upang maging pagpapala sa marami. Ngayon, mula po sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham, may mga mahalagang prinsipyo tayong makukuha dito. Ito po ang unang prinsipyo. Ang unang mahalagang prinsipyo na makukuha po natin mula sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham ay ang kanyang ginawang paglisan sa kanyang bayan, sa tahanan ng kanyang ama, sa kanyang mga kamag-anak, upang pumunta doon sa bayan na ituturo ng Diyos sa kanya. Sa pamamagitan po ni Abraham, dito sinimula ng Diyos ang isang mahalagang prinsipyo na kailangang humiwalay ni Abraham sa mga bagay na maaaring makahadlang sa kanya sa magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Naniniwala po o lahat tayo po ay may magandang layunin ang Diyos sa buhay po natin. Amen? May magandang layunin po ang Diyos sa buhay po natin. Kung tayo po ay may magandang layunin sa buhay po natin, kailangan gawin din po natin na humiwalay sa mga bagay na maaaring makahadlang sa magandang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Amen?
Yan. Ang pangalawang prinsipyo na mahalaga makuha po natin mula sa pagkatawag kay Abraham ay hindi lamang nagtataglay ng pangako ng Diyos. May pananagutan din po si Abraham dahil hiningi ng Diyos kay Abraham ang kanyang personal na pagtatalaga sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pangalawa na kapaloob sa personal na pagtatalaga ni Abraham ay ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na kahit ang katuparan nito ay para bang imposible sa tao. Ngayon, nakapaloob din sa personal na pagtatalaga ni Abraham ang pagsunod sa utos ng Diyos na iwan niya ang kanyang bayan, ang tahanan niyang ama at mga kamag-anak at pumunta sa bayang ituturo sa kanya ng Diyos. Ngayon, ang pangatlo, ito po ang pangatlong mahalagang prinsipyo na makukuha po natin mula sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham ay ang pangako ng Diyos sa kanya. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang para sa kanya. At hindi lamang para sa kanya mga anak at apo, hindi rin sa mga Hudyong mananampalataya. Kasama rin po sa pagpapala ng Diyos ang lahat ng tumanggap at may tunay na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung tayo po ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon Jesus at may tunay tayong pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay kabilang sa pangako ng Diyos. Ngayon, balikan po natin ang sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12, verse 1, sa Genesis chapter 1, at Genesis chapter 12, verse 1. Dito po makikita po natin ang ginawang pagsunod ni Abraham sa mga utos ng Diyos. Genesis chapter 12, verse 1. Sinabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, ang iyong mga kapag-anak, at sumunod ka sa akin sa bayang ituturo ko sa iyo. Sa gagawin paglisan po ni Abraham sa kanyang bayan, sa tahanan ng kanyang ama, sa kanyang kamag-anak, ay isang napakahirap, isang mahirap na bahagi sa gagawin na pagsunod ni Abraham. Dahil si Abraham po ay kontento na at panatag na sa kanyang kinalalagyan. May matatag na kabuhayan at isa siya sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Hindi madaling iwan ang isang lugar kung komportable ka na sa iyong kinalalagyan. Amen? Hindi po mahirap iwan. Subalit, ano po ang ginawa ni Abraham? Sumunod siya sa utos ng Diyos. Makita po natin yan sa Genesis chapter 12, verse 4. Ang sabi po sa Genesis chapter 12, verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ng Diyos. Sa ating espiritual na pamumuhay, mas higit na pinahalaga ng Diyos ang ating pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Yun po ang mas higit na pinahalaga ng Diyos sa atin, ang sumunod sa Kanyang mga utos. Ngayon, sa ating gawing pagsunod sa mga utos sa Diyos, maaari niya tayong alisin sa lugar na kung saan tayo po ay komportable na. Ngayon, at sa ating gawing pagsunod sa mga utos ng Diyos, kailangan kumpletong pagsunod ang dapat nating gawin doon sa mga utos ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin kung ano ang sinabi po ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Ito po ay tungkol sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. 1 Samuel chapter 15, verse 23. Ganito ang pagkasabi. 1 Samuel chapter 15, verse 22 hanggang 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba ay mas gugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsuway sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikipakinig ay higit sa haing taba ng tupa. Verse 23. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, itinatakol ka rin niya bilang hari. Bago po sinabi ito ni Samuel kay Haring Saul, si Samuel po ay nakarinig ng isang mahalagang mensahe mula sa ating Diyos tungkol sa gagawing paglusob ni Haring Saul sa bansang sa mga Amalekita. Kasi ang nais po ng Diyos na lusubin ni Haring Saul ang mga
Amalekita, kaya't ibinigay ng Diyos kay Samuel yung kumpletong instruction sa gagawin niyang paglusob ni Haring Saul sa mga Amalekita. Ang nais mangyari po ng Diyos sa gagawing paglusob ni Haring Saul sa mga Amalekita, kailangan lipulin silang lahat. Ito po ang utos. Ito ang instruction na binibigay kay Samuel para sabihin kay Haring Saul tungkol sa kanilang gagawing paglusob. Una, lipulin silang lahat. Pangalawa, wasakin ang lahat ng kanilang mga ari-arian at walang ititira. Patayin ang lahat ng mga Amalekita mula sa matatanda hanggang sa mga pasusuhing bata. Patayin ang lahat ng mga lalaki at babae. Patayin ang lahat ng baka, tupa, kamelyo at asno. Kapag sinabing lahat, walang ititira. Amen? Pag sinabing lahat, walang ititira. Yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoon doon sa gagawing paglusob ni Haring Saul sa mga Amalekita. Walang ititira. Maramay po tayo. Sa talatang binasa ko dito, halos lahat ng talata ay may nakapaloob na walang ititira. Ibig sabihin lahat. Amen? Ngayon, sa ginawang paglusob po ni Haring Saul sa mga Amalekita, sinunod naman ni Haring Saul yung nais ipagawa sa kanya ng Diyos. Kaya lamang, hindi rin po nagustuhan ng Diyos yung kanyang ginawang pagsunod. Bakit po? Dahil hindi kumpletong pagsunod ang kanyang ginawa. Ito po ang ginawa ni Haring Saul. Binihag niya ng buhay ang hari ng mga Amalekita na si Haring Agag. Samantalang sabihin, lahat ay patayin. Amen? Pero itinira niya si Haring Agag. Dinala lamang na bihag. Yan. At hindi rin nila pinatay ang mga magagandang tupa at baka. At ang lahat ng matatabang hayop. Ang pinatay lamang nila ay yung wala ng kapakipakinabang na hayop. Nandal po sa hindi kumpletong pagsunod ni Haring Saul, siya po ay itinakwil ng Diyos bilang hari. Diba? Ibig sabihin na wala nang karapatan ni Haring Saul na siya ang hari ng Israel. Tayo po, bilang mga mananampalataya, kumpleto ba nating sinusunod ang mga utos ng Diyos na ating nababasa sa kanyang banal na kasulatan? Kumpleto ba nating sinusunod ang mga utos ng Diyos na nabasa natin sa banal na kasulatan? Taas po ang kamay, yung mga kumpleto nakakasunod. Ayan, talaga, sa totoo lang. Hindi mo natin basta-basta masusunod yung lahat. Na po, kumpletong pagsunod. Kasi maraming bawal. No? Ang sabi ng iba, kung ano ang bawal, yun ang masarap gawin. Yan po. Pero, bilang mananampalataya, ang nais ng Diyos, kumpleto nating sinusunod ang kanyang mga utos. Amen. Kaya tanong ko, tayo po bilang mga mananampalataya, kumpleto ba nating sinusunod ang mga utos ng Diyos? Kasi kung minsan, kung sino pa yung nagsasabing siya ay mananampalataya, siya pa ang magmadalas mga tuwiran na mahirap sundin ang utos ng Diyos. Amen? Meron pong ganyan ang mga nagsasabi. Na po, samantala si Abraham, no, na ang lahat ng nasa kanya na ang lahat ng dahilan upang mga tuwiran at tutulan ang mga utos ng Diyos. Pero anong ginawa niya? Kumpleto niyang sinunod ang mga utos ng Diyos. Tapos ngayon, sa Genesis chapter 12 verse 4, ang sabi po rito, sumunod si Abraham sa utos ng Diyos. Ngayon, dahil po sa kumpletong pagsunod ni Abraham sa utos ng Diyos, tinupad ng Diyos yung kanyang pangakong pagpapala kay Abraham. Binigyan siya ng Diyos ng maraming lupain. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 13, Genesis chapter 13, verse 14 and 15. Binigyan din siya ng Diyos ng maraming anak. Genesis chapter 15, verse 18-24. Binigyan din siya ng Diyos ng maraming apo.
Genesis chapter 22, verse 15 hanggang 18, at isang anak sa kanyang asawa na si Sarah nung siya ay 100 taong gulang at si 70 taong gulang at si Abraham ay 100 taong gulang. Ngayon, dapat po nating tandaan na walang ibang daan patungo sa magandang buhay, masaganang buhay at makulay na buhay, kundi ang sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Tanging ang pagsunod sa utos ng Diyos, dito lalabas ang mga mabubuting bagay sa ating buhay. Ngayon, ang tanong, mahirap mo bang sundin ang utos ng Diyos? Taas mo ang kamay na nagsabing, mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Taas mo ang kamay na mga nagsasabing mahirap sundin. Ngayon po ilan? Kalahati. Pero mas mabuti na rin ang nagsasabi ng totoo. Amen? Kaysa naman yung nagsisinungaling, sinusunod ko lahat ang utos ng Diyos, pero doon sa lugar, iba ang ginagawa. Amen? Kaya mas maganda na yun, nagsasabi tayo ng totoo. Na mahirap sundin ang utos ng Diyos dahil nga maraming bawal. Bawal ganito, bawal. Ay kung ano yung bawal, yun nga sinasabi ko, masarap gawin. Amen? Di ba? Masarap ang babae. Umamin. Amen? Totoo naman yun. Amen? Ngayon, sino po ang naniniwalang hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos? Nasa kamay. Ang mga naniniwalang hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos, walang tumaas ng kamay. Bakit? Mahirap daw sundin ang mga utos ng Diyos. Amen. Sa totoo lang, hindi po mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Dahil mismo ang salita ng Diyos ang nagsasabi na hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil mismo ang Biblia ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi na hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. 1 John 5:3. Dito po natin makikita ang katotohanan na hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. 1 John chapter 5, verse 3. Pakibuksan niyo na po ang inyong Biblia. Nais ko pong makita natin ang talatang ito na nagpapatunay na hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Kasi minsan pinairal natin, Pastor, hindi naman tayo makapumuhay. Lahat naman tayo lahat nakagawa ng kasalanan. Totoo yun lahat. Pero ang gusto ng Panginoon, lahat ng utos niya ay ating sundin. Kita niyo na, 1 John chapter 5, verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, taas ang kamay ng mga tunay na umiibig sa Diyos. Taas ang kamay ng lahat ng mga umiibig sa Diyos. Para makita ko naman, ako. Yan. Dapat ilagay natin sa ating puso yung ating tapat na pag-ibig sa ating Diyos. Ito po ang sabi, ang mga tunay na umibig sa Diyos ay yung mga tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ano nagpapatunay? Ang salita ng Diyos ang nagpapatunay na hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Mahirap mang sundin ang mga utos ng Diyos? Malinaw po, hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Bakit po? Dahil binigyan tayo ng Diyos ng lakas upang masunod natin ang kanyang mga utos. At ang mga utos ng Diyos po ay ginawa o dinisensyo upang tulungan tayo magkaroon ng buhay na masagana, buhay na kaayaya, at makulay na buhay. Ngayon, nasa atin na po ang pagpili. Nasa atin na ang pagpili kung ano ang ating pipiliin. Sundin ang utos ng Diyos o ang suwayin ang utos ng Diyos. Tayo na po ang pipili niyan. Kung ang pipiliin po natin ay sundin ang utos ng Diyos, ang bunga po nito ay, ano po ang bunga ng pagsunod sa utos ng Diyos? Pagpapala. Ano po? Kapag sinunod po natin ang mga utos ng Diyos, ang bunga po nito ay pagpapala. Awit 128, verse 1 hanggang 4. Ang title po nito ay Bunga ng Pagsunod sa Panginoon.
Kaya minsan dapat naranasan po natin sa ating buhay ang bunga ng pagsunod. Kaya kung minsan hindi natin naranasan yung bunga yung mga pagpapala, bunga ng pagsunod, tayo na rin po ang may diferensya doon. Ito ang sabi po, awit 128 verse 1 to 4. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na adhihaking sumunod sa kanyang mga utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may hapag dulang ng anak niya. Verse 4, buhay niya ay unlad, laging pagpapalain. Bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. Malino po sa salita ng Diyos na kung maalab nating susundin o buong puso nating susundin ang mga utos ng Diyos, ang buhay po natin ay magiging maligaya. Amen? Magiging po maligaya. Uunlad ang ating buhay, lagi tayong pagpapalain ng Diyos. Ang ating asawa ay parang ubas na mabunga. Wow! Pag inyo, tingnan yung asawa nyo, kumukhang ubas na mabunga. Ayan po, parang pasas. Yan. Yan. Ngayon, bilang karagdagan po, ito po, isa pa. Bilang karagdagan po, sa bunga ng pagsunod sa ating Diyos, ay makita po natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang 6, at saka 11 hanggang 12. Tingnan po natin. Opo, yung karagdagang bunga, bukod dito sa sinabi sa awit 128. And sabi po dito, Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 6. Hanggang, tapos noon 11 and 12. Ito po, ang sabi. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Verse 2, mapapasayo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang inyong Diyos na si Yahweh. Verse 3, pagpapalaan niya kayo sa inyong mga bayan, sa inyong mga bukid. Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Huwag na natin hangarin sa panahon natin yun, na tayo magkaroon pa ng maraming anak. Ano po? Ngayon, sabi niya, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen? Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Meron ba kayo mayroon pa ba lupa rito na mapapasa inyo? Pag kami, kung kayo po ay may lupa na may mamamalahin tiyak, pagpapalain ng Diyos yun. Amen? Pagpapalain po ng Diyos yung inyong lupain. Ito, verse 12. Bubuksan niya ang langit upang ibusan niyo ang ulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Amen? Pangako po ng Diyos niya, ibubusa sa atin ang ulan ng pagpapala sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi na kayo mangungutang at kayo na ang magpapahiram. Amen? Hello? Hindi na tayo mangungutang. Tayo na ang magpapahiram. Ano po? Malinaw po sa talatang ating nabasa na kapag sinunod po natin ang mga utos ng Diyos, hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Ayan po ba? Malinaw po yan. Magiging maligaya at uunlad ang ating buhay. Magiging masagana tayo sa lahat ng pagkain. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga anak at mga apo. No? Ngayon, ang protection ng Diyos ay nasa atin. At hindi na tayo mangutang bagkus tayo pa ang magpapahiram. Ngayon, sabihin niyo sa inyo mga katabi, hindi na ako mangungutang.
Manghihiram na lang. Ganoon din yun iba lang spelling, no? Kasi pagka nangutang ka, sigurado, babayaran mo o hindi. Pag nanghiram ka na isang gamit, maaaring ibalik sa'yo, maaaring hindi. Ano po? Pero mas mahalaga, hindi na tayo mangungutang, kundi tayo pa ang magpapahiram. Amen? Kaya yung gusto manghiram na mamaya pag uwi. Okay? Pag kayo nanghiram sa akin, manghihiram din ako sa inyo. Sigurado yan. Malinaw yan. Give and take. Yan, may nakaganoon na sa akin, may nakaganoon na, yan, malinaw po. Hindi na tayo mangutang, tayo na ang magpapahiram. Ngayon, ito po, may warning. Ito po, tingnan po natin kung ano ang kinahitatnan ng mga taong pinili ay ang pagsuway sa utos ng Diyos. Ito po ang warning doon sa mga ang pinili ay ang suwayin ang utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang 20. Ang sabi po dyan, sabi ng dako, kung hindi niyo diringgin ang tinig niya at hindi susundin ang kanya mga utos, ang mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. May sumpa. Na po, kapag pala hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos, may warning. May sumpa. Halina po ang sabi dito. Kung hindi ninyo diringgin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Ari po, di ba? Sakit noon. Hindi tayo pagpapalain kahit saang lugar tayo pumunta kapag sinusuway natin ang mga utos ng Diyos. Ang sabi po rito, verse 18, hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak. No? Hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak o ang inyong lupain at ang inyong mga hayop at kawam. Verse 19, mabibigo kayo lahat. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Verse 20, padadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Mabigat po ang warning kapag hindi po natin sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya tingnan po natin ang ating sarili. Kumpleto ba natin sinusunod ang mga utos ng Diyos? Kung hindi po naman kumpleto natin sinusunod, Lord, patawarin mo po ako. Sa susunod, gagawin ko na yung mga inuutos mo. Amen? Ganun dapat po natin gawin. Ngayon, tingnan din po natin ang sinabi ni Samuel. Tukol ito sa pagsunod, tukol po ito sa hindi pagsunod sa ating Diyos. 1 Samuel chapter 12 verse 15. Pakibukas lang po. 1 Samuel chapter 12 verse 15. Ganito ang pagkasabi. Ngunit, kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang mga utos, parurusahan niya kayo. Ayan po, may warning na naman. Nakita po natin dito. Ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan tungkol sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Amen. Ngayon, ano ang inyong pipiliin? Ang sumunod sa mga utos ng Diyos o ang suwayin ang utos ng Diyos? Siyempre, alam na po natin, may warning. Siyempre, ang gagawin natin ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Ngayon, kapag sinunod natin ang mga utos ng Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos ng lubos-lubos na pagpapala. Amen? Ngayon, sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos, kailangan samahan natin ito ng pananampalataya. Yun po. Kailangan samahan po natin ng pananampalataya yung ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sapagkat ito po, ang pananampalataya ay isang katangian na mahalaga makita sa buhay po nating mga mananampalataya. Pagkat ayon po sa salita ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi maaaring malugod sa sinumang tao na
walang pananampalataya sa Kanya. Hindi po maaaring malugod ang ating Diyos sa mga taong walang pananampalataya sa Kanya. Hebrew chapter 11 verse 6. Tingnan po natin, Hebrew 11 verse 6. Kung hindi kayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Yeah. Kung nais po nating magkaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Diyos, ano dapat natin gawin? Kailangan maniwala muna tayo may Diyos. Amen? Lahat naman tayo naniniwala may Diyos. Amen? Ang hindi lang mga naniniwala sa Diyos. Maraming mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga atista, hindi naniniwala yan. Komunista, hindi naniniwala yan. No? Meron pa, hindi ko nakakuha, yung, tag dito, no? Kami nagpunta dyan sa Badyaw. No? Pinuntahan namin yung Badyaw. Nagsishare na kami doon, may lumapit sa amin. Ano yung dala nyo? Sabi niya, yung salita ng Diyos. Ay, hindi namin kilala yung Diyos nyo. Hindi rin lang kilala yung Diyos nila, natin. Hindi nila kilala. Ang alam na nila ay si Allah. Yun lang alam nila. Pero yung Diyos daw natin ay hindi nila kilala. Ngayon, kung nais natin magkaroon ng tunay panampalataya sa ating Diyos, kailangan muna nating maniniwala na mayroong Diyos. At kailangan din nating magkaroon ng pananampalataya sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Amen? Sinasampalatayan po natin ang salita ng Diyos at ang Kanyang mga pangako? Amen. Ngayon, muli po nating balikan yung sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1. Ito po ang pagsabi ng Diyos kay Abraham. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Ngayon, tanong, paano makapunta si Abraham sa bayang ituturo ng Diyos sa kanya kung wala siyang mapa o wala mang instruction o address na ibinigay sa kanya ang Diyos? Ngayon, alam ni Abraham ang lugar na kanya lilisanin, pero hindi niya alam ang lugar na kanyang pupuntahan. At kung hindi niya rin alam kung ano ang mangyayari sa lugar na kanyang pupuntahan. No? Paano kaya kung tayo po utusan ng Diyos na pumunta sa isang lugar na hindi natin alam ang ating pupuntahan? Lalo na pag sinabi sa inyo, sige, humayo ka doon, pumunta ka sa pagmimisyon. Kung wala namang instruction, wala namang ibinibigay sa atin na mapa o lugar yung ating pupuntahan, palagay ko, mga ngatigilan tayo. Amen? Hindi na tayo pupunta. No? Ano po magiging reaction natin? Malamang, maaaring tayong magreklamo, maaaring mga tuwiran, o maaaring mag-alinlangan. Subalit si Abraham, hindi lamang nagreklamo ng atwiran o nag-alinlangan. Sa halip, kaagad niyang sinunod ang mga inuutos sa kanya ng Diyos. Kabilang po sa kanyang pagsunod ni Abraham ay ang pananampalataya na gagabayan siya ng Diyos at ang mga pangako na Diyos sa kanya ay kanyang tutuparin. Yun. Ano po ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ngayon, sa Hebrew chapter 11 verse 1, dito natin makikita ang kahulugan ng pananampalataya. Ito po, babasahin ko po ito sa King James Version. May pagkakaiba kasi, pero isang kahulugan, pero may pagkakaiba ang sinasabi. King James Version ng Hebrew chapter 11 verse 1. Sabi ito, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Tagalog, ngayon, ayan, malinaw po dito nakalagay, ngayon, ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Ayan po, ulitin ko sa Tagalog, ang pananampalataya, ngayon, ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, may 3 sangkap po ang pananampalataya. 3 sangkap. Ngayon, tawag sa akin si Ate Kati kagabi. Sabi sa akin, Tay, ano ba ibig sabihin ng sangkap? No? Sangkap. Ngayon, yung sangkap, ginagamit niya sa pagluluto. Amen? Yung ingredient. Tama po ba yun? Doon sa mga nagluluto. Kapag po ba kayo ay nagluluto na walang asin o hindi nyo nilagyan ng anumang ingredient, masarap kaya ang inyong niluluto? Hindi, amen? Hindi po masarap.
So, kasi walang sangkap yung iniluluto niyong ulam. Ngayon, sa pananampalataya, may mga sangkap din na makapagbigay kasiyahan o makapagbigay ng masarap na pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Yung tatlong sangkap na nakapalo sa pananampalataya, yun po ay nakapagbigay ng masarap na pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Ngayon, ang tatlong sangkap po ng pananampalataya ay ang ngayon. Na po? Ang unang sangkap po ng pananampalataya ay ngayon. Pag sinabing ngayon, ngayon. Amen? Hindi bukas, hindi makalawa, hindi makatlo, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon. Amen? Halimbawa, may pinipipray niyo yung karamdaman na gumaling. Pagkatapos yung manalangin, ang sasabihin niyo, ngayon pala, ngayon, magaling na ako. Amen? Yun ang dapat natin sabihin. Hindi natin dapat sabihin, mamaya, gagaling na ako. No? Bukas, gagaling na ako. Sa makaling, gagaling na ako. Ang dapat natin sabihin, ngayon pa rin. No? Dapat natin sabihin, ngayon ay magaling na ako. Yun ang pananampalataya. Inaangkin na natin na kahit hindi pa tayo magaling, magaling na tayo. Amen? Yun ang faith. Napa-English tuloy ako. Faith. Di po ba? Malinaw po. Ang pananampalataya ay ngayon. Halimbawa, pinag-pray ko sa sarili ko, Lord, pagalingin niyo po ako sa mga oras ito. In Jesus' name. Lord, inangking na ganap. Naku po ay magaling na sa oras na ito. Amen. Di ba? Ang ganda, no? Di ba? Ganun po ang pananampalataya ngayon. Yun po ang unang sangkap ng pananampalataya. Ngayon, ang pangalawang sangkap po ng pananampalataya ay ang kapanatagan. Yun. Ang kapanatagan po ng pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Diyos mismo. Siya ang kapanatagan ng ating pananampalataya. Bakit? Dahil siya po ay makapangyarihan at mapagmahal. Po, eto, nang marinig po ni Abraham ang sinabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa bahay, tuturo ko sa iyo, kaagad sumunod si Abraham dahil panatag ang kalooban ng Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos, hindi siya iiwanan ng Diyos, at ang pangako ng Diyos, alam niyang tutuparin sa kanya ng Diyos. Panatag ang niya kalooban, wala siyang kapanatag po ang kalooban niya. Ano po? Ngayon, sino po sa inyo naniniwalang may pangako ang Diyos sa buhay po natin? Napakaraming pangako ang Diyos sa buhay po natin. Hindi ko lang malamin, may nagsasabi, may 3,000, may 3,000 pangako ng Diyos sa atin. No? Subalit, sa totoo lang, talaga napakaraming pangako ang Diyos sa atin. Ngayon, kung tayo po ay naniniwalang may mga pangako ang Diyos sa atin, sa mga kapatid, meron tayong kapanatagan na tutugunin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Amen? Panatag ang ating kalooban. Natutugunin ng Diyos yung kanyang mga pangako sa atin. Ngayon, ang pangatlong sangkap ng pananampalataya ay ang katunayan. Ang katunayan po ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos na kanyang sinasabi sa atin. Yung pong salita ng Diyos. Ano po? Bakit po? Ang sabi sa Romans chapter 10:17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, nang marinig po ni Abraham, ang sinabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa bahay, tuturo ko sa iyo. Anong ginawa niya? Sumunod si Abraham kaagad. Dahil siya naniniwala na ang Diyos ang magtuturo sa kanya sa bayang kanyang pupuntahan. Pinaniwala ni Abraham yung salita ng Diyos sa kanya, yung sinabi ng Diyos sa kanya. Ano po? Ngayon, kung nais po natin ngayon, dahil po sa pagsunod ni Abraham sa mga utos ng Diyos, siya po ay kinalugdan ng Diyos. Ang sabi po sa Genesis chapter 15 verse 16, Genesis chapter 15 verse 16, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos dahil dito siya ay kinalugdan ng Diyos. Ngayon ang tanong, gusto niyo bang kalugdan tayo ng Diyos? Tapos po, ng kamay ng mga gustong kalugdan ng Diyos. Kung nais po natin tayo kalugdan ng Diyos, anong dapat natin gawin? Kailangan manatili sa ating buhay ang pananampalataya sa ating Diyos
at sa kanyang mga salitang sinasabi sa atin. So po, tiyak, tayo po ay kalulugdan ng Diyos. Tingnan po natin ang naging bunga ng pagsunod at panampalataya ni Abraham sa mga utos ng Diyos. Genesis chapter 12 verse 2. Dito natin makita po yung maging bunga ng pagsunod at pananampalataya ni Abraham. Pararamihin ko ang iyong mga anak at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yun po, meron pong 3 katangian. Meron pa, hindi bali abutin tayo na alauna, no? May naulan pa naman. Hindi, may na lang ito. Ito po, may 3 katangian po ang may 3 katangian nakapaloob sa pagpapala ng Diyos. Ngayon po, ang unang katangiang nakapaloob sa pagpapala ng Diyos ay hindi nakadepende sa magagawa ng tao. Di po ba? Imposible mga anak pa si Eva sa edad niyang siyam na po. Amen? Pero siya ay pinagpala ng Diyos, pinagkalooban siya. Yung ba'y magagawa ng tao? Hindi, di nga siya sinipingan. Makakagagawa pa ba ng tao si Abraham 100 taon? So, di po ba? Sino nagkaloob sa kanya? Ang tao ba? Ang Diyos. Pinagkalooban siya. Kaya hindi po nakadepende, sabi nga, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nakadepende sa magagawa ng tao, kundi sa magagawa ng Diyos. Amen? Ngayon, ito po yung mga anak po si Eva sa kanyang edad na siyam na po. Ay, si Sarah. Sorry po. Ito ay nagpapatunay na walang imposible sa Diyos. Amen? Wala pong imposible. Ang magagawa ng Diyos ay hindi kayang gawin ng tao. Ayun, buti alam natin. Ngayon, ang pangalawang katangian na makakapaloob po sa pagpapala ng Diyos ay higit pa sa material na bagay. Higit pa po sa material na bagay. Dahil nais ibigay ng Diyos kay Abraham ay ang dangal ng kanyang pangalan. Hindi lamang material na bagay. Pero kabilang po sa pagpapala ng Diyos ang mga material na bagay. Pero mas higit pang nais ibigay ang Diyos kay Abraham yung dangal ng kanyang pangalan. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Ang dangal po ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa buhay po ng tao. Amen? Dangal. Kung wala po tayong dangal, mabuti pa huwag na tayong mabuhay. Ngayon, ito po, ang pangatlong katangian na nakapaloob sa pagpapala ng Diyos ay hindi limitado sa isang tao. Ang magpapala at pinagkaloob ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din tumanggap ng pagpapala ang marami sa pamamagitan niya. Amen? Kaya sabi po ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita upang maging pagpapala ka sa marami. Kaya ako'y naniniwala, lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Amen? Taas ang kamay ng mga pinagpapala ng Diyos. Amen? Kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos, kailangan maging daluyan tayo ng pagpapala sa marami. Kapag tayo po, hanggat ibinabahagi po natin yung mga pagpapala pinagkakaloob ng Diyos sa atin, binabahagi natin sa iba, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Amen? Lalo po tayong pagpapalain ng Diyos. Ngayon, marunong ba kayo makibahagi ng pagpapala sa iba? Yung pagpapala binibigay sa atin Diyos, nagagawa niya pong ibahagi din sa iba, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Tanda po natin, habang ibinabahagi po natin sa iba, ang mga pagpapala binibigay sa atin Diyos, lalo tayong pagpapalain ng ating Diyos. Ngayon, sa akin po pagtatapos, mahalaga malaman po natin na ang pananampalataya at ang pagsunod ay napakagalaga sa buhay po nating mga mananampalataya. Tanda po natin, o alalahanin natin na ang lahat ng ating mga tinatanggap, lahat ng ating tinatakil, lahat ng pagpapalang Diyos na binibigay sa atin, yan po ay galing sa ating pagsunod at pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya ito po, sa ating spiritual buhay, kailangan matuto tayong mabuhay sa pananampalataya at pagsunod sa kakayahan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ako'y naniniwala, lahat po tayo pinagpala ng salita ng Diyos. Amen? God bless po sa inyo lahat.